Scorpio, ito na yung month-end reading mo. Tignan na natin ano itong mga mensahe dapat mong malaman. Pero ito yung timeless reading kahit dumating sa ito sa ibang panahon. Okay? Maraming salamat. Bago ka man dito or matagal na, thank you so much for subscribing, liking, following. Overall energy mo muna, Scorpio, itong month end, 6 of Swords. Moving forward. Improvement sa situation. Pwede itong iba sa inyo, kung gusto ninyong mag-abroad, magandang senyales yan. Or kung naghahanap kayo ng lilipatan. Or kung naghihintay kayo ng magandang pagbabago sa sitwasyon nyo, ito yun. Okay? Basta meron kang destination na mapupuntahan dyan na mas better kesa dito sa current na meron ka. Financial, career. Okay, so sa tingin ko kung nagkakaroon ka ng pagiging magulo yung isip mo about choices, path to take. Okay, sa tingin ko is mabibigyan ka ng clarity with the High Priestess. Yun ang feeling ko. Or meron kang something dito na ma-unlock with the High Priestess. Isa yun sa nafe-feel ko Something na gagamitin mo yung intuition mo, discernment mo pagdating sa pagpili dito sa 7 of Cups. Reverse na kasi siya. Siguro nung una hindi mo alam alin dito. Pero malalaman at malalaman mo matidiscover mo or mafe-feel mo with the High Priestess. Tapos na yung period ng pangangapa, mini mo, nakikita ko na mas magiging clear na yung isip mo. Parang bigla ka na lang magkakaroon ng insight or knowing with the High Priestess. Parang it seems na you are divinely guided. Okay? So, nakikita ko rito is pwedeng opportunities for you since 7 of Cups yan Pero sabi ko nga, hindi lahat dito sa opportunity na to magiging okay or beneficial for you. Pero nakikita ko naman na magkakaroon ka ng intuition discernment na ma-pinpoint alin dito yung dapat mong piliin. Okay? Sa pera man ito or career, basta meron kang something na matutuklasan doon sa priestess na yun. Kaya kung kayo naghahanap kayo ng trabaho or source ng income, pwede yan or solution dyan when it comes to money. Something na merong potential. Sa love life mo naman, you have the World card. Ace of Wands. Ooh. Alam mo, nakikita ko dito is parang meron something na nag-end pero parang nagsisimula uli kayo. Or to the next level na to. Kung hindi man may nag-end na relationship tapos parang meron someone new na paparating sa buhay mo, pwede rin naman na parang meron kayong milestone na narating nung person mo and to the next level na kayo like magpapakasal, parang ganun. Mas na-reach yun na yung certain point wherein ready na kayo pareho Yun yung nafe-feel ko rito sa energies dito sa dalawang card na to. And then nakikita ko,
Yun nga, pwedeng iba, baka nga bagong kasal na kayo, or nagpaplano kayong pakasal. Yung iba dito, pwedeng yun, nagsisimula na kayo ng pagsasama ninyo as mag-asawa. Kasi parang may something na nag-level up with the world card. Or sabi ko nga, isang milestone or chapter sa inyong relationship na nakumpleto, natapos na, and parang meron kayong bagong sinisimulan as a couple. Okay? Kung hindi man rekindling yan, sabi ko nga, kung wala naman kayong problema ng person mo, parang nag-level up lang yung relationship ninyo. Okay? Or pwedeng this is an indication ng LDR kayo kasi world card dyan. Pwede. Pwedeng ito ay senyales na yung long wait is over na magiging magkasama na kayo ng LDR mo. Sa hindi mo inaasahang mangyari, this is energy ng pagiging stuck. Ikaw man yan yung person na nakaka-deal mo, siguro hindi mo yun na-expect na hanggang ngayon hindi pa rin naka-move on sa'yo tong person na to, or hindi mo yun na-expect na hanggang ngayon itong tao na to walang nangyari sa buhay niya, ganun pa rin siya. O, jowa mo man yan or hindi, or pwedeng ikaw yun, no? Basta, ilagay nyo na lang yung sarili nyo kung saan yung nagre-resonate sa inyo. Kasi itong Six of Cups is parang something na related sa past. Basta meron ditong someone na hindi siya makausad-usad dahil doon sa nakaraan. Hanggang ngayon stuck pa rin siya doon, nabubuhay pa rin siya doon sa pagde-daydream niya, pagre-reminisce niya ng mga nakaraan na yun, whether ikaw yan or yung person na nakaka-deal mo. And hindi mo yun na-expect na, alam mo yun, hanggang ngayon ganun pa rin. Good stuff, yung maganda mangyayari sa iyo. Star card, wow, ganda. Stability and may pag-asa or katuparan. Kung ano man itong wini-wish mo na yan. Ito na yung hinihintay mo, ito na yung pinagdadasal mo, ito na yung hinihiling mo na stability. Okay? O, ayan, nakikita ko. 4 of Coins, stability yan. Ito na siguro yung pangarap mo para sa pamilya mo, sa career mo, or negosyo mo, no? Or ito na yung gusto mong marating. Okay? Ayan. May Aquarius energy, by the way. Aquarius, Taurus, or Libra. Check pa natin yung mga ibang paparating for you, Scorpio. Oh, ganda. Caterpillar. Things will not always be this way. A change is coming. O, ayan na nga. Magandang pagbabago bago matapos ang month. Oh, sabi ko sa'yo, may LDR dito malayo. Ayan, friend mo man ito or romantic connection or family member. Namimiss ka na, alala ka, iniisip ka. May mga difficult times pero hindi ka mapapahamak or hindi ka pababayaan, no? Lagi naman tayong blessed, 'di ba? Ma-overcome mo yung problem mo, huwag ka lang sumuko. 'Di ba? Star card, may star card diyan kanina. Kung ano naman yung challenge na yan, problem na yan, ma-overcome mo yan. Huwag ka lang mag-quit, panghinaan ng loob. O 'di ba? Triumph over obstacles. Sabi ko sa iyo huwag kang susuko Have faith lang kasi ma-overcome at ma-overcome mo yan. Okay, meron nga lang mga nakakalungkot dito, ha? Pwedeng related sa family. So, yun lang. Take care. God bless.